Itong new update this 2023 ay makakatulong daw para mas lumaki ang revenue natin sa YouTube. Ano kaya ito? So welcome sa Rod TV. Siguro yung iilan sa inyo nakabasa ng ganitong klaseng pop-up message from YouTube. Starting in November, we're simplifying ad controls for pre-roll ads, post-roll, skippable, and non-skippable ads to extend best practices and optimize creator earnings. Tapusin mo ito hanggang dulo dahil pag-uusapan natin yan. Palagi kong sinasabi sa inyo na maging handa kayo if ever na meron na naman pong ilabas ng bagong update si YouTube. Huwag na kayo magulat kung every week, every month, meron na naman po tayong YouTube updates. Because YouTube want to make this platform balance para sa creators and para sa mga viewers. Meaning to say, lagi pong nag-a-adjust si YouTube sa mga nangyayari ngayon at gumagawa po sila ng mga possible changes para maging win-win scenario ito lahat sa future. Nag-post nga po ako sa aking community tab and makikita nyo naman po dito na 88% ang nagsabi ng yes at 12% lang naman yung nagsabi ng no sa tanong na ito-turn on mo ba lahat ng ads mo if ever na kumikita ka na from your ads. Marami rin tayo dito nabasang halo-halong opinion kung saan nilabas nila yung saloobin nila, kung ano yung sa tingin nila yung mas dapat or ano sa tingin nila yung gagawin nila, no? If ever na kumikita na sila from their YouTube ads. So balik tayo sa topic. Ano nga ba yung meaning ni YouTube dito? Para nga daw sa mga monetized channels na kumikita na from their YouTube ads, starting November 2023, wala na nga po tayong magiging control sa pre-roll, post-roll, skippable, and non-skippable ads na lalabas sa long-form videos natin. And also live streaming na rin pala. Basically, si YouTube na nga daw ang maglalagay ng mga ads natin depende sa kagustuhan ng mga viewers natin. So, paano yun nangyayari? Merong system si YouTube na nagde-detect sa mga viewers natin kung anong klaseng ad format ang ayaw ng audience mo at anong ad format naman ang gusto ng audience mo. For example, kapag nalaman ng system na may isang klase ng ads na nagko-cause ng pag-alis nila sa video mo, hindi na ulit ito ipapakita ng system. Pero kapag hindi naman ito nakaka-apekto sa audience mo, ipapakita pa rin ito ni YouTube. Bigyan ko lang po kayo ng idea para mapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung itsura or yung pinaka makikita ng isang YouTuber kapag magto-turn on sila ng mga ads sa videos nila. Pag in-on mo po kasi yung monetization sa video mo na lagpas 8 minutes, may option ka para maglagay ng mid-roll ads. And also, may option ka rin po dito para ma-check yung skippable, non-skippable, pre-roll, mid-roll, at post-roll ads. Starting November nga po kasi talaga, si YouTube na po ang bahala kung saan banda lalabas yung ads sa videos mo. Kumbaga wala ka ng control dito or si YouTube na ang bahala kung anong klaseng ads ang gusto niyang ilagay sa video mo. Kaya daw po ito ginawa ni YouTube dahil napansin niya nga daw po na 90% ng mga creators tuwing nag-upload sila ng video nila, chine-check na nga lang daw po agad nila lahat ng klase ng ads na makikita nila. So inassume ni YouTube dito na parang yung 90% ng mga creators mas gusto na lang nila na si YouTube na lang bahala maglagay ng mga ads sa videos nila. Maganda rin ito sa mga channels na hindi na ganun ka big deal yung paglalagay ng mga ads kasi para sa kanila wala naman silang pakialam dito. Basta pag nag-upload sila, ma-on nila yung monetization, ma-check lahat ng types of ads is okay na. Pero if ikaw naman yung kasama sa 10% ng mga creators na nag-i-strategize at hindi po chine-check lahat ng klase ng ads, well, baka hindi pabor sa'yo ito. Kasi mapapaisip ka na baka lagyan ni YouTube ng napakaraming ads yung videos mo to the point na bumaba na yung audience retention mo dahil mainis na nga po yung mga viewers mo sa sobrang daming ads na lalabas. Which is my point naman. Pero I don't think so na gagawin ito ni YouTube. Based din po sa record ni YouTube, kapag ang creator ay gumamit ng non-skippable ads, yung revenue daw nito ay tumataas ng 5%. Pero yung watch time nito ay bababa naman ng less than 1%. Kapag naman yung pre-roll ads ang naka-on, yung revenue naman nito ay tumataas ng more than 15%. Pero yung watch time naman nito ay bababa ng less than 5%. And ganun pa rin naman po
pwede pa rin naman po kayong makapaglagay ng mid-roll ads sa videos nyo pagdating ng November 2023. Pero ayun nga, alam ko na hati-hati yung opinion natin about dito, pero para sa akin lang po pag tinitignan ko siya as a whole, wala naman po ako nakikitang masama about dito. Naniniwala pa rin ako na kaya ito ginawa ni YouTube sa atin is para mapabuti yung lahat. Feel ko rin para sa akin na hindi maglalabas sa YouTube ng mga updates every week, every month kung gusto niya siya lang lumamang sa atin. Sabi ko nga rin po kanina na meron din po itong impact sa mga live stream videos natin. Although na mas konti ang mga YouTubers na gumagamit ng live streaming, meron pa rin kasing major changes na mangyari, so kailangan nyo itong malaman. On live stream ads, we're introducing new option including YouTube optimized mid-roll frequency, self-selected mid-roll frequency, and new live display ads. So sabi lang naman dito sa magiging update sa November para sa ating mga live stream videos, yung mga creators or yung mga live streamers ay meron na nga pong option para pumili ng mid-roll ad frequency. So ano ba ibig sabihin nito? So ito yung option kung saan pwede ka po mamili kung gaano kadalas lalabas yung mid-roll ads sa live streaming mo. Pwedeng every 6 minutes, 12 minutes, 18 minutes, 24 or 30 minutes, depende yan sa'yo. Pwede mo nga rin daw hayaan si YouTube na pumili ng best timing kung kailan lalabas yung mid-roll ads mo. Pag pinili mo nga daw po ito is pwede kang pumili ng conservative, balance, or aggressive. So habang nagla-live ka, merong 60 seconds countdown sa live mo na makikita mo na kung saan ito yung countdown na palabas na yung ads mo. Pero ayun nga, if ever na gusto mo munang magpahinga ng konti sa live mo, like magkaroon muna ng short break, uminom ng tubig, ayusin yung camera mo, mic mo, mag-CR or i-receive yung parcel mo kasi dumating, doon mo na po pwedeng gamitin si insert ads button. So, parang magko-commercial ka lang sa timing na gusto mo. Pero ayun nga, let's see pa rin this November 2023 if ano yung mga final adjustment na gagawin ni YouTube sa update na ito. At also, tignan natin if maganda nga ba talaga ang effect nito sa ating mga YouTube channels. Sa dulo ng article ni YouTube na ilalagay ko po yung link sa description ko, ang goal lang naman ng YouTube team is tulungan ng mga creators na mas kumita pa sa YouTube and also to give us conveniency para hindi na tayo mahirapan ayusin or kalikutin yung mga ads sa ating mga videos. Pwede mong i-comment sa baba yung sagot mo or yung opinion mo at excited akong mabasa ito. Like, comment, share, and subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ni Rod TV. This is Rod TV. Maraming salamat sa panonood and peace out.